Mamatay ka sa inggit, Marina. Ang matres mong tuyot ay hinding-hindi magbubunga. Isang sampal ng katotohanan, habang hawak ko ang ultrasound ng kabit ng asawa ko. Habang ako ay nagdurusa sa IVF, sila ay nagdiriwang sa sarili kong kama. Si Ricardo at ang trader na si Isabella. Ngunit hindi ako iiyak. Ngayon, sisimulan ko ang pagbuo ng sarili ninyong impyerno. Sino ang huling tatawa sa gitna ng inyong panlilinlang? Ano ba naman ang pakialam ko kung nahihirapan siya sa mga gamot na yan? Ricardo, ang kailangan ko ay tagapagmana, hindi isang asawang puro trabaho at pagod lang ang alam. Isang tuyot na puno si Marina at hinding-hindi siya mamumunga kahit ubusin pa natin ang lahat ng pera niya sa ospital na yan. Ang boses na yon ni Doña Aurora ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Mariing napapikit si Marina, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig na nakakapit sa hawakan ng thermal bag. Sa loob niyon ay ang mainit na sinigang na hipon. Ang paboritong luto ni Ricardo na pinilit niyang ihanda kahit pa tila binabayo ang kanyang ibabang bahagi ng katawan dahil sa katatapos lang na egg retrieval process. Bawat hakbang niya mula sa sasakyan hanggang sa pintuan ng sarili nilang opisina ay isang sakripisyo. Ang bawat turok ng hormone sa kanyang hita ay may kalakip na dasal na sana sa pagkakataong ito magtagumpay na sila. Na sana ang kirot na nararamdaman niya ay mapalitan ng iyak ng isang sanggol. Ngunit ang boses ng kanyang asawa ang sumagot sa kanyang mga dasal at ang hatid nito ay hindi pag-asa, kundi lason. Hinaan mo naman ang boses mo, Mama. Baka may makarinig sa iyo, sagot ni Ricardo, ngunit walang bakas ng pagtatanggol sa kanyang tono. Sa halip, narinig ni Marina ang marahang pagtawa nito. Yung tawang dati ay nagpapakalma sa kanya, pero ngayon ay nagdudulot ng kilabot. Huwag kang mag-alala, habang abala si Marina sa pagpapagamot at sa pagpapatakbo ng kumpanya, ligtas si Isabella sa kondo. Maayos ang lagay ng magiging apo ninyo. 5 buwan na ang tiyan niya, Ma. Malakas ang tibok ng puso ng bata. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marina. Ang thermal bag na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga kamay. Ngunit bago pa ito tuluyang bumagsak sa sahig, ay mabilis niya itong hinuli. Tinitiis ang hapdi ng mainit na sabaw na tumulo sa kanyang braso. Hindi niya maramdaman ang paso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkamatay ng bawat selula sa kanyang puso. Isabella, ang kanyang pinagkakatiwalaang financial manager. Ang babaeng itinuring niyang parang nakababatang kapatid, na binihisan niya, pinag-aral at binigyan ng posisyon sa kumpanya. 5 buwan na itong buntis. Habang siya ay nagpapakasakit sa mga operasyon at gamot na nagpapabago sa kanyang anyo at emotion, ang kanyang asawa at ang kanyang kaibigan ay bumubuo na pala ng sarili nilang pamilya sa likod niya. At ang kanyang biyenan, ang babaeng pinagsilbihan niya ng higit pa sa sarili niyang ina, ang babaeng binigyan niya ng marangyang buhay, at lahat ng luho ay naroon, masayang binabasbasan ang kataksilang ito. Sumandal si Marina sa malamig na pader, pilit na hinahanap ang kanyang hininga, na tila ninakaw ng mga taong mahal niya. Ang amoy ng ospital na kumapit sa kanyang damit ay humahalo sa bango ng niluto niyang pagkain, isang mapait na paalala ng kanyang katangahan. Bawat pasa sa kanyang hita mula sa mga karayom ay tila nag-aapoy, nanunumbat sa kanyang bulag na pag-ibig. Siguraduhin mo lang na hindi makakahalata ang asawa mo, Ricardo. Dagdag pa ni Doña Aurora, ang boses ay puno ng kapangyarihan at pananakit. Gamitin mo ang pera niya para sa pangangailangan ni Isabella. Karapatan natin iyon. Pagkatapos ng lahat ng serbisyo mo sa kanya, kumpanya lang niya ang maibibigay niya sa atin bilang kabayaran sa pagkabaog niya. Nanatiling nakatayo si Marina sa labas ng pinto, estatwa ng pait at pighati. Hindi siya pumasok. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga luha ay hindi man lang naglandas sa kanyang mga pisngi. Tila ba natuyo na rin ang mga ito sa tindi ng puot na naglalagablab sa kanyang kalooban. Sa gitna ng kadilimang ito, isang malamig na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kung ang tingin nila sa kanya ay isang tuyot na puno na wala ng silbi, ipakikita niya sa kanila kung gaano kalakas ang bagyong kaya niyang likhain. Kung kumpanya niya ang tanging habol nila, sisiguraduhin niyang bawat sentimo na hinahawakan nila ay magiging mitsa ng kanilang pagkawasak. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang ay mabigat ngunit puno ng panibagong layunin. Iniwan niya ang bag ng pagkain sa tapat ng pinto
isang huling handog para sa mga traidor. Habang naglalakad siya palayo, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang tibok ng puso na tila isang tambol na naghuhudyat ng digmaan. Hanggang kailan mo kayang lunukin ang lason na galing sa mga taong itinuring mong mundo? Sa bawat hakbang ni Marina papalabas ng gusali, ang maamong asawa ay unti-unting naglalaho. Ang natitira na lamang ay ang babaeng tinalikuran ng lahat para sa pag-ibig, at ngayon ay handang bawiin ang lahat para sa katarungan. Sa ilalim ng sikat ng araw ng Maynila, nagsimula ang isang panata. Hindi siya hihingi ng awa dahil ang mga lobong kumagat sa kamay na nagpapakain sa kanila ay hindi nararapat sa patawad, kundi sa isang marahas na paggising. Good morning, sweetheart. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang puson mo? Ang malambing na boses ni Ricardo ang sumalubong kay Marina kinaumagahan, kasabay ng amoy ng bagong timplang kape at pandesal. Kung noong isang araw lang ito nangyari, marahil ay gumaan ang loob ni Marina at naramdaman niyang sulit ang lahat ng hirap niya. Ngunit ngayon, ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang malansang putik na dumidikit sa kanyang balat. Pinanood ni Marina ang kanyang asawa habang maingat nitong inilalapag ang tasa sa bedside table. Ang mukha nito ay larawan ng isang mapagmahal na kabiyak. Ang malungkot na mga mata, ang banayad na haplos sa kanyang balat, ang pag-aayos ng kumot sa kanyang binti. Isang napakahusay na pagtatanghal, isang maskara na sadyang hinubog para linlangin siya sa loob ng maraming taon. Medyo masakit pa pero kaya ko naman, mahinahong sagot ni Marina. Ang kanyang boses ay walang pahiwatig ng bagyong nagngangalit sa loob niya. Iniwas niya ang tingin sa mga mata ni Ricardo dahil natatakot siyang makita nito ang refleksyon ng puot na pilit niyang ikinukulong. Pasensya ka na ha? Gusto sana kitang samahan kahapon sa ospital, kaya lang ay talagang tambak ang trabaho sa opisina. Alam mo namang malapit na ang audit at kailangan nating ayusin ang mga financial records, sabi ni Ricardo habang nauupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Marina at marahang pinisil ito. Sabi ni Mama, dumaan ka raw sa opisina kagabi? Bakit hindi ka pumasok sa loob? Sayang naman ang dala mong pagkain, naiwan mo lang sa pinto. Doon ay bahagyang tumigil ang tibok ng puso ni Marina. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga labi ni Ricardo, isang maliit na senyales ng kaba na pilit nitong itinatago. Masama lang ang pakiramdam ko kaya umuwi na rin ako agad. Akala ko kasi ay may mahalaga kayong pinag-uusapan ni Doña Aurora kaya ayaw ko ng mga bala. Simpleng tugon ni Marina. Pinanood niya kung paano lumunok ng malalim si Ricardo, isang tagumpay para sa kanya ang makitang tila nasasakal ang asawa sa sarili nitong kasinungalingan. Eksakto namang pumasok si Doña Aurora sa silid, bit-bit ang isang baso ng gatas. Ang kanyang biyenan ay nakasuot ng isang mamahaling silk robe na binili ni Marina noong huling bakasyon nila sa Paris. Ang bawat hiblang telang iyon ay galing sa pagod ni Marina, ngunit ang tingin sa kanya ng matanda ay tila isa siyang basahan na dapat nang itapon. Ubusin mo itong gatas, Marina. Mahal ang bawat turok na ginagawa sa iyo, kaya huwag mong sayangin ang pera sa pagiging masakitin. Wika ni Doña Aurora sa isang tono na nagkukunwaring nag-aalala, ngunit puno ng pang-uuyam. Sayang naman ang investment ni Ricardo kung hindi ka rin pala magbubuntis. Alam mo naman ang pangarap ko, ang magkaroon ng apo na magdadala ng apelyido namin. Investment. Ang salitang iyon ay tumarak sa dibdib ni Marina. Sa paningin ng kanyang biyenan, ang kanyang katawan ay isang makina lamang na binabayaran para maglabas ng produkto. Opo, Mama, ginagawa ko naman ang lahat, sagot ni Marina, sabay inom ng gatas na tila lasang-lason sa kanyang dila. Mabuti naman, dahil kung hindi, baka kailangan na nating mag-isip ng ibang paraan. Dagdag pa ng matanda bago lumabas ng silid, iniwan ang isang mabigat na katahimikan na tila sumasakal sa hininga ni Marina. Nang makaalis si Ricardo para maligo, dahan-dahang bumangon si Marina at lumapit sa salamin. Hinawi niya ang kanyang manipis na damit at tiningnan ang kanyang tiyan. Ang mga asul at lila na pasa mula sa mga turok ng Ivy-Free F ay tila mga mapa ng kanyang katangahan. Hinaplos niya ang bawat pasa. Nararamdaman ang kirot na hindi na nanggagaling sa karayom, kundi sa katotohanang ang lahat ng sakripisyong ito ay para sa isang lalaking ang tanging mahal ay ang kanyang pera at ang anak ng ibang babae. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang mga transaksyon sa kumpanya na nakalink sa kanyang personal na email. Doon niya nakita ang isang kahina-hinalang galaw ng pondo.
50 milyong piso ang inilipat sa isang sub-account na nakapangalan sa isang kumpanya na ngayon lang niya narinig. Belric Holdings. Isabella at Ricardo. Napangiti ng mapait si Marina. Hindi lang pala ang kanyang puso ang ninanakawan, kundi pati ang kumpanyang itinayo niya gamit ang dugo at pawis ng kanyang yumaong ama. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo at ang pagtunog ng shower na tumitigil. Mabilis niyang itinago ang cellphone at bumalik sa pagkakahiga. Ipinikit ang kanyang mga mata at nagkunwaring natutulog. Naramdaman niya ang paglapit ni Ricardo, ang paghalik nito sa kanyang noo, at ang bulong nito bago umalis. I love you, Marina. Magpahinga ka lang, ako na ang bahala sa lahat. Nang marinig ni Marina ang pag-andar ng sasakyan ni Ricardo papalayo sa mansyon, dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang laptop at tinawagan ng isang numero na matagal na niyang hindi dinidol. Attorney Gabriel, kailangan kita, ngayon na. Ang boses sa kabilang linya ay boses ng isang taong matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito. Anong nangyari, Marina? Are you okay? Hindi ako okay, Gabriel. Pero sisiguraduhin kong sa huli, ako ang mananatiling nakatayo. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay nagsimula na. Kung ang kailangan nila ay pera, bibigyan niya sila ng pera. Ngunit ang bawat sentimo niyon ay magiging mitya na susunog sa kanilang mga pangarap. Sa gitna ng tahimik na silid, ang tunog lamang ng pagpindot ni Marina sa keyboard ang naririnig. Isang ritmo na tila pagbilang ng oras, bago ang pagsabog ng kanilang binuong kasinungalingan. Marina, ang tamad-tamad mo naman. Oras na ng pananghalian pero hindi pa rin kumukulo ang kaldero. Ganyan ba ang ituturo mo sa magiging anak mo? Ang maging batugan? Ang boses ni Doña Aurora ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Marina, habang ito ay nakatayo sa gitna ng kusina. Hawak ng matanda ang kanyang rosaryo. Ang mga daliri ay mabilis na humahaplos sa mga butil nito, habang ang kanyang mga labi ay bumibigkas ng mga dasal. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamaliit. Isang banal na mapagpanggap. Isang lobong nakadamit tupa na ang tanging alam ay manghusga sa kabila ng sarili nitong mantsa. Pinilit ni Marina na igalaw ang kanyang mga kamay kahit tila binibiyak ang kanyang likuran sa sakit. Ang bawat paghiwa niya sa mga gulay ay isang pakikipagbuno sa sariling katawan. Ang usok mula sa kumukulong kaldero ay tila mga aninong sumasayaw sa kanyang paningin, nakikipaglaro sa kanyang hilo. Pasensya na po, Mama. Medyo mabagal lang po ang kilos ko dahil sa epekto ng mga gamot. Mahinang sagot ni Marina, hindi tumitingin sa matanda. Gamot? Huwag mo akong idahilan ng mga gamot na yan. Noong panahon namin kahit nagbubuntis kami ay nagbubungkal kami ng lupa. Ikaw nasa aircon ka na nga, nagrereklamo ka pa. Napaka-arte mo, Marina. Kaya siguro hindi ka biniyayaan ng Diyos ng anak dahil sa ugali mong yan. Patuloy na bulyaw ni Doña Aurora bago ito tumalikod at umakyat sa itaas. Naiwan si Marina na nakakapit sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tiles. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang lahat ng laman ng kusinang iyon. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Ang galit ay dapat maging malamig para ito ay maging epektibo. Nang makatiyak siyang nasa loob na ng silid ang matanda, dahan-dahang umakyat si Marina. Alam niyang ito ang pagkakataon niya. Tuwing hapon, natutulog si Doña Aurora nang mahimbing pagkatapos magdasal. Kailangan niyang mahanap ang mga papeles na binanggit ni Ricardo kagabi. Pumasok siya sa silid-aklatan ni Ricardo, ang lugar na itinuturing nitong santuwaryo. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling tabako ay bumalot sa kanya. Mabilis niyang hinalughog ang mga drawer, ngunit puro mga ordinaryong dokumento lamang ang naroon. Hanggang sa mapansin niya ang isang maliit na cabinet sa likod ng malaking painting ng kanilang pamilya. Gamit ang susi na palihim niyang kinuha sa keychain ni Ricardo kaninang madaling araw, binuksan niya ang cabinet. Doon, sa ilalim ng mga lumang folder, nakita niya ang isang makapal na sobrang kulay kape. Ang nakasulat sa labas ay hindi tungkol sa kumpanya, kundi isang pangalan na hindi pamilyar sa kanya. Isidro Valderrama, case file 1978. Nang buksan niya ang sobre, isang lumang litrato ang nalaglag. Isang batang lalaki na kamukhang-kamukha ni Ricardo, nakatayo sa harap ng isang barong-barong kasama ang isang babaeng hindi si Doña Aurora. Binasa ni Marina ang sulat na kalakip nito.
Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang utak. Si Ricardo ay hindi ang tunay na anak ng yumaong don ng pamilya. Siya ay isang ampon na dinala ni Doña Aurora para makuha ang buong mana ng pamilya noong mamatay ang tunay na asawa nito. At ang mas masakit, ang babaeng nasa litrato, ang tunay na ina ni Ricardo, ay namatay sa gutom dahil pinagkaitan ni Doña Aurora ng tulong kapalit ng pagkuha sa bata. Kaya pala ganoon na lamang ang uhaw ninyo sa kapangyarihan. Bulong ni Marina sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong gulat at puot. Ang buong buhay ni Ricardo ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang asawa ay hindi ang marangal na tagapagmana na ipinakilala sa kanya, kundi isang kasangkapan ng isang gahamang babae para manatili sa tuktok. At ngayon, ginagawa nila ang parehong siklo kay Isabela at sa magiging anak nito. Biglang narinig ni Marina ang yabag ng mga paa sa pasilyo. Ang tunog ng marahang paglakad na papunta sa direksyon ng silid-aklatan. Mabilis niyang ibinalik ang sobre sa loob at isinara ang cabinet. Ibinalik niya ang painting sa ayos at pilit na kinalma ang kanyang hininga. Bumukas ang pinto. Si Doña Aurora ang pumasok. Ang mga mata nito ay naniningkit sa hinala. Anong ginagawa mo rito, Marina? Hindi ba't sabi ko ay tapusin mo ang niluluto mo? Tumingin si Marina ng diretso sa mga mata ng matanda. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Doña Aurora ang isang Marina na hindi niya kilala. Naghahanap lang po ako ng ballpen, Mama. Tapos na po ang pagkain. Inihanda ko na rin po ang gamot ninyo sa mesa. Ang gamot para sa high blood ninyo. Siguraduhin ninyong inumin iyon dahil baka bigla kayong mabigla sa mga darating na araw. Malamig na sabi ni Marina bago ito dahan-dahang lumampas sa biyenan. Naiwan si Doña Aurora na nakatayo sa gitna ng silid. Tila nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na ginaw. Habang bumababa si Marina sa hagdan, ang kanyang isipan ay mabilis na gumagana. Hawak na niya ang alas. Ang lihim na ito ay hindi lamang sisira sa reputasyon ni Ricardo, kundi magtatanggal sa kanila ng karapatan sa bawat sentimo ng mana na kanilang pinoprotektahan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng mensahe kay Gabriel. Hindi lang pera ang ninakaw nila, Gabriel. Ninakaw din nila ang sarili nilang pagkatao. Ready the documents for the identity fraud. We're not just taking the company back, we're taking their names. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, isang boses ng babaeng umiiyak ang narinig niya sa kabilang linya. Ate Marina, tulungan mo ako. Pinagtatangkaan nilang patayin ng bata. Si Isabela. Huli na ba ako, Marina? Huli na ba para iligtas ka sa impyernong pinasok mo 10 taon na ang nakalilipas? Ang tanong na yon ni Gabriel ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na puso ni Marina. Nakatayo sila sa loob ng isang abandonadong silid-aklatan sa dulo ng Intramuros. Isang lugar na saksi sa kanilang mga pangarap noong sila ay mga estudyante pa lamang. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay humahalo sa bango ng ulan na nagsisimulang pumatak sa labas, lumilikha ng isang atmosfera ng pangungulila at pagsisisi. Tumingin si Marina sa mga mata ni Gabriel. Naroon pa rin ang gilas at talino, ngunit may bahid na ito ng lungkot na siya ang may gawa. Tinalikuran niya ang lalaking ito para sa isang Ricardo na akala niya ay magbibigay sa kanya ng pamilyang pinapangarap niya. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng kanyang nakaraan. Bitbit ang mga piraso ng kanyang nadurog na kasalukuyan. Hindi ako pumunta rito para magligtas, Gabriel. Pumunta ako rito para makipaglaban. Matigas na sagot ni Marina, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Ipinatong niya ang kulay kapeng sobre sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanilang alyansa. Binuksan ni Gabriel ang sobre. Habang binabasa nito ang mga dokumento tungkol sa tunay na pagkatao ni Ricardo, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nababasag lamang ng tunog ng paglipat ng mga pahina at ang malayo at mahinang ugong ng mga sasakyan sa kalsada. Identity fraud, falsification of public documents, at estafa. Marina, hindi lang ito simpleng kaso ng pangangalunya. Maaari nating mabawi ang lahat ng ari-arian mo, pati na ang dangal ng pamilya mo na niyurakan nila. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Inangat niya ang kanyang tingin at hinawakan ang kamay ni Marina na nakapatong sa mesa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagbigay ng lakas sa naninigas na katawan ni Marina.
Bakit ngayon mo lang ito nalaman? Bakit hinayaan mong saktan kanila ng ganito katagal? Napayuko si Marina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil naniwala ako sa utang na loob, Gabriel. Naniwala ako na kung ibibigay ko ang lahat, mamahalin din nila ako pabalik. Pero sa pamilyang iyon, ang pag-ibig ay isang negosyo at ang katapatan ay isang utang na kailanman ay hindi mo mababayaran. Ikinuwento ni Marina ang tungkol sa tawag ni Isabela. Ang takot sa boses ng babaeng dati ay itinuring niyang kapatid at ang hinala na baka ito ay isa na namang patibong ni na Ricardo at Doña Aurora. Huwag kang magtiwala agad kay Isabela, Marina. Isang ahas ang babaeng iyan. Maaaring ginagamit lang niya ang bata para makakuha ng simpatiya sa iyo ngayong alam niyang nagsisimula ng gumulo ang plano nila. Babala ni Gabriel. Pero kung totoo ang sinasabi niya na pinagtatangkaan ni na Ricardo ang bata, ibig sabihin, wala na silang itinitira para sa kanilang sariling dugo. Ang kailangan lang nila ay ang pera mo at ang bata ay isang sagabal na lamang sa kanilang huling plano. Sandaling tumahimik si Marina. Naalala niya ang bawat turok sa kanyang hita, ang bawat panalangin niya sa simbahan para sa isang anak. Ang sakit na nararamdaman niya para sa sarili ay nahahaluan ng isang kakaibang pakiramdam para sa sanggol sa sinapupunan ni Isabela. Ang batang iyon ay walang kasalanan. Ang batang iyon ay bunga ng pagtataksil, ngunit isa rin itong buhay na maaaring maging biktima ng kasakiman ni na Ricardo. Kailangang malaman natin ang totoo, Gabriel. Kung totoong nasa panganib ang bata, hindi ko hahayaang maging katulad siya ni Ricardo, isang taong lumaki sa kasinungalingan at gagamitin lang para sa pera. Determinadong sabi ni Marina. Tumayo si Gabriel at lumapit sa kanya. Dahan-dahan nitong inilagay ang kamay sa balikat ni Marina, isang kilos na puno ng pag-iingat at respeto. Tutulungan kita, gagawin natin ito sa paraang hindi nila inaasahan. Ipaparamdam natin sa kanila ang pait ng bawat luhang ibinuhos mo. Sa gitna ng madilim na silid, sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang lumang bombilya, nabuo ang isang pangako. Isang alyansa ng dalawang taong pinaglayo ng tadhana, ngunit pinagtagpo muli ng katarungan. Ngunit habang naglalakad sila papalabas ng gusali, biglang tumunog ang cellphone ni Marina. Isang video message ang dumating. Nang buksan niya ito, nanigas ang kanyang buong katawan. Sa video, makikita si Ricardo na nakatayo sa tabi ng isang kama sa ospital. Nakahiga roon si Isabela, maputla at tila walang malay. Ngunit hindi iyon ang nakakapanindig balahibo. Ang nakakagimbal ay ang hawak ni Ricardo, isang hiringgilya na may lamang kulay asul na likido, na dahan-dahan niyang inilalapit sa EV line ni Isabela. Tumingin si Ricardo sa camera, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon kundi isang nakakatakot na lamig. Alam kong kasama mo siya, Marina. Alam kong nagkikita kayo ni Gabriel. Kung gusto mong mabuhay ang pamana na inaasahan ni Mama, bumalik ka sa bahay ngayon din, mag-isa. Napabitaw si Marina sa kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila isang hudyat ng kamatayan. Hanggang saan mo kayang isakripisyo ang iyong katarungan para sa buhay ng anak ng iyong kaaway? Napatitig si Marina sa nagdidilim na langit. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila mga karayom na nanunumbat. Ang katarungang malapit na sana niyang makamit ay biglang nabahira ng dugo. Ang bawat yabag ng sapatos ni Marina sa marmol na sahig ng kanilang mansyon ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanyang pagtitimpe. Ang bahay na dati ay punong-puno ng pangarap at halimuyak ng mga bulaklak ay tila naging isang malamig na kuta ng mga buwitre. Pagpasok niya sa sala, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan, maliban sa marahang pagtunog ng takore mula sa kusina. Sa gitna ng silid, nakaupo si Ricardo sa kanyang paboritong leather chair, hawak ang isang baso ng alak. Sa tabi niya, nakatayo si Doña Aurora na parang isang reynang naghihintay ng pagsuko ng isang kaaway. Walang bakas ng hirap o pagsisisi sa kanilang mga mukha. Nandito ka na pala, Marina. Akala ko ay mas pipiliin mo ang abogadong iyon kaysa sa kaligtasan ng magiging apo ko, bungad ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uyam, tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Hindi kumibo si Marina. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Nasaan si Isabela? Ano ang ginawa mo sa kanya? Tumawa si Doña Aurora, isang tunog na parang pagkiskis ng tuyong dahon.
Huwag kang mag-alala, Marina. Ligtas ang simpanan namin. Ang asul na likido na nakita mo sa video, bitamina lang yon. Isang munting palabas lang para mapauwi ang aming nawawalang CEO. Masyado ka kasing nagiging malapit sa apoy, baka mapasok ka. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Marina. Ang takot na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalas na galit. Napagtanto niya na ang mga taong ito ay wala ng kaluluwa. Ang bawat damdamin ay isa lamang laro at ang bawat buhay ay isa lamang puhunan. Alam ko na ang lahat, Ricardo. Alam ko na ang tungkol kay Isidro Valderrama. Alam ko na hindi ka tunay na anak ng pamilyang ito, mahinahong sabi ni Marina. Bawat salita ay binitawan niya ng may bigat. Naniga si Ricardo. Ang baso sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Si Doña Aurora naman ay napahawak sa kanyang rosaryo ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat. You're lying! Wala kang ebidensya! Sigaw ni Ricardo, ang kanyang maskara ng pagiging kalmado ay unti-unti nang nagkakalas-kalas. Mayroon ako, Ricardo, at nasa ligtas na kamay na ang lahat ng orihinal na dokumento. Pagsisinungaling ni Marina ng may paninindigan. Pero nandito ako para makipagkasundo. Ayaw ko nang madagdagan ang kasalanan ninyo. Pagod na ako. Gusto ko na lang ng katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Marina sa mesa at inilabas ang isang folder na may tatak ng kanyang kumpanya. Ito ang Succession and Asset Transfer Documents. Nakasaad dito na ibinibigay ko na ang 60% ng aking shares kay Ricardo at ang mansyong ito ay ililipat sa pangalan ng magiging anak ni Isabela. Sa isang condition, pirmahan ninyo ang annulment papers at hayaan ninyo akong umalis ng payapa. Isama ninyo si Isabela. Tutal, yan naman ang gusto ninyo, di ba? Ang kumpanya at ang tagapagmana. Nagkatinginan ang mag-ina. Nakita ni Marina ang kislap ng kasakiman sa kanilang mga mata. Ang pain ay nailatag na. Ang dokumentong hawak ni Marina ay mukhang lehitimo. Ngunit sa likod ng mga mabulaklak na legal terms na ginawa ni Gabriel, ang mga asset na ililipat ay mga toxic debts at mga obligasyong magbabaon sa kanila sa utang habang buhay. Paano namin malalaman na hindi ito bitag? Tanong ni Doña Aurora, bagaman ang kanyang kamay ay dahan-dahan nang umaabot sa folder. Wala na akong lakas para makipag-away, Mama. Tingnan ninyo ang mga pasa sa katawan ko. Tingnan ninyo ang mga mata ko. Wala na ba akong sapat na sakripisyo para sa pamilyang ito? Tanong ni Marina, ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Ang kanyang pag-arte ay sadyang idinisenyo para sa kanilang ego, ang maniwala na sila ang nagwagi. Kinuha ni Ricardo ang panulat. Ang kanyang ambisyon ay mas matimbang kaysa sa kanyang hinala. Sa bawat kurit ng tinta sa papel, tila naririnig ni Marina ang tunog ng rehas na nagsasara para sa kanila. Matalino ka sana, Marina, pero sa huli, pag-ibig at awa pa rin ang tumalo sa iyo. Sabi ni Ricardo habang itinatabi ang pirmadong dokumento. You can leave, pero huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Ang kumpanyang ito ay akin na. Tumingin si Marina sa huling pagkakataon sa silid na iyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sana ay makamit ninyo ang kaligayahang hinahanap ninyo sa perang iyan. Habang naglalakad si Marina papalabas, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang mukha. Wala siyang dalang kahit ano, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila naglaho. Ngunit bago pa siya makarating sa gate, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana at lumabas ang mukha ni Isabela, duguan ang mga labi at punit-punit ang damit. Ate Marina, huwag kang umalis, ang mga papeles. Kinuha nila ang sanggol. Sigaw ni Isabela bago siya hinila ng isang hindi kilalang lalaki, pabalik sa loob ng sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Marina. Ang akala niyang tapos na ang laban ay isa pa palang mas malalim na bitag na hindi niya inaasahan. Ang mga kasunduang pinirmahan ni Ricardo ay wala palang silbi kung may ibang taong may hawak sa tunay na baraha. Ang usok mula sa mabilis na paglayo ng sasakyan ay humahalo sa malamig na ambon, tila isang madilim na anino na tumatabon sa huling pag-asa ni Marina. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kalsada, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas sa kanyang mukha. May bahid ng dugo sa kanyang palad, dugo ni Isabela na kumapit sa kanya ng tangkaing humingi ng saklolo ang babae. Ate Marina, huwag mong hayaang mamatay ang baby. Ang boses na iyon ni Isabela ay paulit-ulit na dumadaloy sa pandinig ni Marina, tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Ang babaeng nagnakaw ng kanyang asawa
Ang babaeng naging mitya ng kanyang pagdurusa ay naroon, nagmamakaawa sa kanya. Dahan-dahang lumingon si Marina sa mansyon. Nakita niya sina Ricardo at Doña Aurora sa balkonahe, nakatayo at nanonood na tila mga manunood sa isang dula. Walang bakas ng gulat sa kanilang mga mata. Doon ay nagkaroon ng linaw ang lahat. Ang bawat ngiti ni Doña Aurora noong mga nakaraang araw ay hindi lamang pagpapakita ng tagumpay. Ito ay lason. Pumasok muli si Marina sa loob. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang puot na mas malalim pa sa dagat. Kayo ang may gawa nito, di ba? Ibinenta ninyo si Isabela. Isang marahang tawa ang pinakawalan ni Doña Aurora habang dahan-dahan itong bumababa sa hagdan. Ang bawat tunog ng kanyang tsinelas sa marmol ay tila paglapit ng isang kamatayan. Ibinenta, napakapangit naman ang salitang iyan, Marina. Mas gusto ko ang secured investment. Alam mo, hindi naman talaga mahalaga ang batang iyon kung hindi rin lang sa iyo manggagaling ang pera. Dahil pinirmahan mo na ang mga papeles, wala na kaming kailangan kay Isabela. Ang batang yan ay isang liability na lamang. Anak mo yon, Ricardo. Dugo mo ang nasa sinapupunan niya. Sigaw ni Marina, itinuon ang galit sa asawang tila isang asong sunod-sunuran sa kanyang ina. Umiwas ng tingin si Ricardo, ngunit sa pagkakataong ito, walang bakas ng hiya. Marina, kailangan naming bayaran ang mga utang na hindi mo alam. Si Tito Henry, ang pinagkakautangan namin, siya ang kumuha kay Isabela. Kapalit ng kalayaan namin mula sa mga utang sa sugal ni Mama, kukunin niya ang bata para ibenta sa isang mayamang pamilya sa ibang bansa. Negosyo lang ito, Marina. Wala nang personalan. Napaupo si Marina sa sahig. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa ikalawang pagkakataon. Ang kasakimang ito ay hindi na tao. Ang mga taong minahal at pinagsilbihan niya ay mga halimaw na nakadamit tao. Ang lason sa bawat ngiti nila ay mas nakamamatay kaysa sa anumang sakit. Napakawalang hiya ninyo, bulong ni Marina. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Gagamitin ninyo ang isang inosenteng buhay para lang sa inyong mga luho? Huwag kang magmalinis, Marina, banat ni Doña Aurora habang humihigpit ang hawak sa kanyang rosaryo. Kung biniyayaan ka lang sana ng matres na matino, hindi tayo aabot sa ganito. Ikaw ang mitya ng lahat ng ito. Ang pagiging baog mo ang nagtulak sa amin sa sitwasyong ito. Sa gitna ng pangungutya ng matanda, naramdaman ni Marina ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Isang text mula kay Gabriel. Nakasunod ako sa kanila. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo. Hintayin mo ang signal ko. Isang kislap ng pag-asa ang nagmula sa dilim. Ngunit bago pa makasagot si Marina, biglang hinablot ni Ricardo ang kanyang cellphone at marahas itong ibinalibag sa dingding. Ang tunog ng pagkadurog ng gadget ay tila hudyat ng muling pagkulong sa kanya. Sa tingin mo ba ay hahayaan ka naming makaalis dito? Nang buhay ngayong alam mo na ang plano namin kay Tito Henry? Sabi ni Ricardo, habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang mukha ay puno ng isang desperadong bangis. Pirpirmahan mo ang huling dokumento, ang pag-waive ng lahat ng karapatan mo sa kumpanya bago ka namin palayasin. O baka gusto mong sumunod kay Isabela sa biyahe niya? Tumingin si Marina kay Ricardo, pagkatapos ay kay Doña Aurora. Nakita niya ang lason na tuluyan nang lumamon sa kanilang pagkatao. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang lihim na ngiti na hindi nila nakikita. Ang mga papeles na pinirmahan nila kanina, ang mga toxic debts na iyon, ay magsisimulang mag-reflect sa kanilang mga account sa loob ng ilang minuto. Sige Ricardo, pirpirmahan ko, pero tandaan mo ito. Lumapit si Marina sa kanyang asawa, ang boses ay sadyang ibinaba para siya lang ang makarinig. Ang bawat sentimong kinuha ninyo sa akin ay may kalakip na sumpa. Hindi kayo yayaman. Dahil sa sandaling ito, wala na kayong pag-aari kundi ang inyong mga kasalanan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marina, sapat na para malasahan niya ang dugo sa kanyang bibig. Ngunit hindi siya umiyak, ngunit hindi siya natakot. Dahil sa labas ng mansyon, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis, na hindi naririnig ng mga gahamang ito dahil sa tindi ng kanilang pagtatalo, ay tila isang anghel na umaawit ng katarungan. Ang hapdi sa pisngi ni Marina ay hindi sapat upang madaig ang malamig na tagumpay na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Habang nakasalampak siya sa malamig na marmol, nalasahan niya ang bakas ng bakal sa kanyang bibig, ang sarili niyang dugo. Ngunit sa halip na luha,
Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Ricardo, na ngayon ay hinihingal pa dahil sa tindi ng galit at takot. Bakit ka nakatingin ng ganyan? Pirmahan mo na ito, ngayon din. Sigaw ni Ricardo habang pilit na itinutulak ang mga papel sa harap ni Marina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa desperasyong maitalaga ang kanyang sarili bilang hari ng kumpanya bago pa gumuho ang lahat. Bago pa man maidampi ni Marina ang pluma sa papel, ang katahimikan ng silid ay binalot ng isang nakatutulig na tunog. Hindi ang sirena sa labas, kundi ang paulit-ulit na pag-alingaw-ngaw ng telepono ni Ricardo sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nagpapakita ng pangalan ng kanilang chief accountant. Sagutin mo, Ricardo, baka iyan na ang balitang hinihintay mo. Malamig na utos ni Marina, ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa isang hukay. Padalos-dalos na sinagot ni Ricardo ang tawag. Inilagay ito sa speakerphone sa pag-aakalang maririnig niya ang kumpirmasyon ng kanyang yaman. O ano na, nailipat na ba ang mga shares? Sir, Ricardo? Ang boses sa kabilang linya ay puno ng takot at pagkalito. Anong ginawa ninyo? Ang mga dokumentong pinirmahan ninyo kanina, hindi iyon asset transfer, iyon ay isang debt assumption agreement. Ang lahat ng utang ng kumpanya mula sa huling 5 taon, pati na ang mga utang sa supplier na hindi nabayaran dahil sa mga anomalya ninyo ni Isabela. Lahat iyon ay nakapangalan na sa inyo ngayon. Sir, personal ninyong pananagutan ng halos 300 milyong piso. Tila huminto ang paghinga ni Ricardo. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang maputlang kulay ng kamatayan. Dahan-dahan siyang lumingon kay Marina, na ngayon ay dahan-dahan ding tumatayo, pinapagpagan ang kanyang damit na tila ba walang nangyaring pananakit. Anong ibig sabihin nito? Utal ni Ricardo, ang kanyang boses ay halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ibig sabihin nito, Ricardo, ay nakuha mo na ang gusto mo, simula ni Marina, habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Sabi mo ay gusto mong maging hari? Ngayon, hari ka na. Hari ng isang imperyong baon sa utang. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo ni Isabela, ang bawat luho ni Doña Aurora na galing sa kumpanya, lahat iyon ay may resibo. At sa ilalim ng batas, ikaw na ang may-ari ng lahat ng pananagutang iyon. Napahawak si Doña Aurora sa kanyang dibdib. Ang kanyang rosaryo ay nalaglag sa sahig at nagkalat ang mga butil nito, tila mga luha ng isang diyosang nawala ng kapangyarihan. Hindi maaari ito. Marina anak, nagbibiro ka lang, di ba? Pamilya tayo. Pamilya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marina. Ang pamilya ay hindi nagbebenta ng sariling dugo para lang pambayad sa sugal. Ang pamilya ay hindi nagtatanim ng lason sa matres ng isang asawa para lang magkaroon ng rason na magtaksil. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Hindi ang hangin, kundi ang puwersa ng katarungan. Pumasok si Gabriel kasama ang ilang unipormadong pulis. Ang liwanag ng mga flashlight ay tumama sa mga mukha ng mga traidor. Inilalantad ang kanilang tunay na anyo sa ilalim ng kadiliman. Ricardo Valderrama, you are under arrest for identity fraud, falsification of public documents, and estafa, deklara ng isang opisyal. Ngunit hindi doon nagtatapos ang gabi. Lumapit si Gabriel kay Marina, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Marina, nahanap na namin ang tracker sa sasakyan ni Tito Henry. Papunta sila sa Pier 13. Balak nilang isakay si Isabela sa isang cargo ship paalis ng bansa. Ang puso ni Marina ay tila pinipigti. Kailangang mailigtas natin ang bata, Gabriel. Hindi ko kayang mabuhay na alam kung may isang inosenteng buhay na nagdurusa dahil sa kasalanan ng mga taong ito. Tumingin si Marina kay Ricardo, na ngayon ay pinapantay na ang mga posas sa kanyang mga kamay. Walang bakas ng awa sa mga mata ng babae, tanging isang malalim na pagpapasya. Dadalhin ninyo kami sa kinaroroonan ni Tito Henry, utos ni Marina sa mga pulis. Ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling nakapako kay Ricardo. Dahil kung may mangyaring masama sa batang iyon, sisiguraduhin kong ang kulungan ay magiging paraiso kumpara sa gagawin ko sa inyo. Habang isinasakay sina Ricardo at Doña Aurora sa mobile ng pulis, naiwan si Marina sa tapat ng kanyang mansyon. Ang anino ng pagdududa na bumalot sa kanya sa loob ng 10 taon ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng isang kumpas ng oras na mas mabilis pa sa tibok ng kanyang puso. Kailangan niyang habulin ang barko. Kailangan niyang habulin ang huling piraso ng kanyang pagkatao na ninakaw ng mga taong ito.
Gabriel, halika na, sabi ni Marina habang sumasakay sa sasakyan ng abogado. Tapusin na natin ang bangungot na ito. Ngunit sa gitna ng bilis ng takbo ng sasakyan, isang tanong ang naglaro sa isipan ni Marina. Kung maililigtas nga niya ang bata, kaya niya bang yakapin ang bunga ng isang pagtataksil? O ang bata ay magiging isa na namang paalala ng sugat na kailanman ay hindi maghihilom? Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa malamig na hanging humahagupit sa Pier 13. Sa ilalim ng madilim na langit, ang mga dambuhalang barkong kargamento ay tila mga aninong naghihintay ng kanilang biktima. Bawat hakbang ni Marina sa madulas na semento ay sinasabayan ng mabilis na tibok ng kanyang puso, isang ritmo ng takot at determinasyon. Gabriel, dahan-dahan, baka may mga kasama si Henry. Bulong ni Marina habang nagtatago sila sa likod ng malalaking container van. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga aandap-andap na poste ng ilaw na nagbibigay ng nakatatakot na anyo sa bawat aninong gumagalaw. Sa di kalayuan, nakita nila ang isang puting van. Nakatayo sa tabi nito si Tito Henry, humihitit ng sigarilyo habang may kausap sa radyo. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng konsensya. Tila ba ang buhay na ibinebenta niya ay isang ordinaryong kalakal lamang. Ilabas niyo na yan, parating na ang lansa, utos ni Henry. Bumukas ang pinto ng van at kaladkad na inilabas ng dalawang lalaki si Isabela. Ang babae ay halos hindi na makalakad, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Ngunit sa kabila ng panghihina, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang malaking tiyan, isang likas na kilos ng isang inang nagtatangkang protektahan ang kanyang anak mula sa malupit na mundo. Pakiusap, Henry, huwag ang anak ko. Kunin niyo na ang lahat, huwag lang ang bata. Pagmamakaawa ni Isabela, ang boses ay paos at halos pabulong na lamang. Tumahimik ka. Ang batang yan ang tanging paraan para mabawi ko ang talo ko sa kasino. Maging masaya ka na lang, mapupunta ang anak mo sa mayamang pamilya sa Singapore. Tugon ni Henry sabay tulak kay Isabela patungo sa gilid ng pantalan. Hindi na nakapagtimpi si Marina. Bago pa siya mapigilan ni Gabriel, lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Bitawan mo siya, Henry. Tapos na ang laro ninyo. Lumingon si Henry. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa gulat na nauwi sa isang mapanganib na ngiti. Oh, ang dakilang CEO. Nandito ka pala para magligtas. Akala ko ba ay galit ka sa babaeng ito? Di ba ay ninakaw niya ang asawa mo? Ninakaw niya ang asawa ko, pero hindi mo pwedeng nakawin ang buhay ng batang iyan. Sigaw ni Marina habang dahan-dahang lumalapit. Sa likuran niya, senyales na tinawag na ni Gabriel ang mga pulis na nakapalibot na sa lugar. Nasa ilalim na ng kontrol ng mga pulis ang pier na ito. Sumuko ka na. Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo, Marina? Biglang kumuha ng isang patalim si Henry at itinutok ito sa leeg ni Isabela. Isang hakbang pa. At sisiguraduhin kong hindi na makikita ng batang ito ang liwanag ng umaga. Napahinto si Marina. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Sa mga mata ni Isabela, nakita ni Marina ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagsisisi. Hindi ang pagsisisi ng isang kriminal na nahuli, kundi ang pagsisisi ng isang babaeng napagtanto ang tindi ng kanyang pagkakamali. Ate Marina, patawad. Hikbi ni Isabela, ang mga luha ay bumabakas sa dumi ng kanyang mukha. Patawarin mo ako. Iligtas mo ang baby. Biglang dumaing si Isabela. Ang kanyang katawan ay naging matigas at ang kanyang mukha ay namuti sa tindi ng sakit. Isang malakas na ungol ang kumawala sa kanyang mga labi habang dahan-dahang bumubagsak ang kanyang katawan sa semento. Ang bata, Marina, ang bata, wag to. Sigaw ni Gabriel habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Nagkagulo ang mga tauhan ni Henry nang marinig ang pagtunog ng mga sirena ng pulis mula sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, tinangkang tumakas ni Henry, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga awtoridad. Tumakbo si Marina patungo kay Isabela. Niluhuran niya ang babae sa malamig at basang semento. Nakita niya ang tubig na umaagos mula sa ilalim ng palda ni Isabela. Ang kanyang panubigan ay pumutok na, ngunit hindi iyon ang pinakamalalang bahagi. May duguring humahalo sa tubig, isang senyales ng panganib sa buhay ng ina at ng sanggol. Isabela, tumingin ka sa akin. Huwag kang pipikit, sabi ni Marina,
habang kinukuha ang kanyang mamahaling blazer para gawing unan ni Isabela. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pait, nawala ang lahat ng galit. Ang tanging nakita ni Marina ay isang buhay na nag-aagaw buhay. Ate, ang sakit, hindi ko na kaya, ungol ni Isabela, habang mahigpit na nakakapit sa kamay ni Marina. Kaya mo ito, isipin mo ang anak mo, hindi kita pababayaan. Sagot ni Marina, ang kanyang sariling mga luha ay nagsisimula na ring pumatak. Hinawakan niya ang kamay ng babaeng sumira sa kanyang buhay, at sa init ng pagkakapitang iyon, tila may isang bagay na naghilom sa puso ni Marina. Gabriel, tumawag ka ng ambulansya ngayon na! Ngunit ang mukha ni Isabela ay lalong namutla. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ate, kung hindi ako magtagumpay, pangako mo, huwag mong hayaang maging katulad ni Ricardo ang anak ko. Palakihin mo siyang may dangal. Huwag kang magsalita ng ganyan, mabubuhay ka. Sigaw ni Marina, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nasa bingit na sila ng kamatayan. Sa ilalim ng madilim na langit ng Pier 13, sa gitna ng ingay ng mga sirena at alon, isang bagong buhay ang pilit na kumakawala mula sa trahedya. At si Marina, ang babaeng akala niya ay nawalan na ng lahat, ang siyang naging tanging pag-asa ng buhay na iyon. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo ng awa, Marina. Ang mga taong iyan ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hayaan mong ang batas ang tumapos sa kanila. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malayo at malabong alingaw-ngaw sa pandinig ni Marina habang nakaupo siya sa isang matigas na silya sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng mga bilyong pisong kontrata, ay puno ngayon ng tuyong dugo ni Isabela. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot at may mantsa, isang matalim na simbolo ng pagkawasak ng kanyang maayos na mundo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim at masikip na selda, nagaganap ang isang piging ng mga traidor na wala sa kanilang inaasahan. Wala roon ang mga kristal na baso ng alak o ang mamahaling pagkain. Ang tanging naroon ay ang amoy ng ihi, pawis at ang ingay ng mga rehas na tila humahalakhak sa kanilang kinahantungan. Kasalanan mo ito, Mama, kung hindi dahil sa mga utang mo sa sugal, hindi tayo aabot sa ganito. Sigaw ni Ricardo habang pilit na kinakalampag ang bakal na pinto ng selda. Ang kanyang mukha, na dati ay makinis at kagalang-galang ay puno na ngayon ng gasgas at dumi. Ako pa ang sisisihin mo? Ganti ni Doña Aurora na nakaupo sa isang sulok ng semento. Ang kanyang silk robe ay punit-punit na. Sino ba ang hindi marunong magtago ng sikreto? Sino ba ang naging kampante dahil akala mo ay hawak mo na sa leeg ang asawa mo? Isang tanga ka, Ricardo, gaya ng tunay mong ama. Opo. Ang bawat salita nila ay tila mga lason na ibinabalik sa kanila ng tadhana. Ang kanilang pagkakaibigan at pagmamahalan bilang mag-ina ay tila isang manipis na tela na agad na punit nang mawala ang perang nagbibigkis sa kanila. Wala nang mama, wala nang wala nang anak. Ang tanging natira ay dalawang hayop na nagtutukawan sa loob ng isang hawla. Bumalik ang diwa ni Marina nang bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor. Ang mukha ay pagod at puno ng seryosong emosyon. Mabilis na tumayo si Marina. Halos matumba siya dahil sa panghihina ng kanyang mga binti. Dok, kamusta po sila? Halos pabulong na tanong ni Marina. Nailigtas namin ang sanggol, isang malusog na batang lalaki, simula ng doktor. Ngunit ang kanyang paghinga ay bumigat. Pero ang ina, si Isabela, nawalan siya ng sobrang daming dugo. Ginagawa namin ang lahat, pero ang kanyang katawan ay tila sumusuko na. Gusto niyang makita ka, ma'am, ngayon na. Pumasok si Marina sa loob ng silid. Ang tunog ng mga makinang sumusukat sa tibok ng puso ay tila isang malungkot na ritmo ng pamamaalam. Nakahiga roon si Isabela, napapaligiran ng mga tubo at benda. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng inggit at ambisyon, ay wala na ngayong kislap kundi ang huling liwanag ng isang kandilang mauubos na. Ate! Isang mahinang boses ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Nandyan ba ang baby? Ligtas siya, Isabela. Isang matapang na batang lalaki. Sagot ni Marina, habang dahan-dahang hinahawakan ang malamig na kamay ng babae. Wala siyang naramdamang galit. Sa harap ng kamatayan, ang lahat ng kasalanan ay tila nagiging abo. Patawad sa lahat, Ate Marina. Ang bawat hininga ni Isabela ay tila isang pakikipaglaban.
Huwag mong hayaang makuha siya, Nina Ricardo. Ikaw na, ang maging ina niya. Pakiusap. Isang mahabang tunog mula sa monitor, ang bumasag sa katahimikan. Isang tuwid na linya na naghuhudyat ng katapusan. Ang kamay ni Isabela ay dahan-dahang lumaylay mula sa pagkakahawak ni Marina. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang bundok. Lumabas si Marina sa silid. Ang kanyang mukha ay blanko. Sinalubong siya ni Gabriel, na handa nang ibalita ang tungkol sa mga kasong isinampa laban sa kanyang asawa. Ngunit tinaas ni Marina ang kanyang kamay para patigilin ang abogado. Wala na si Isabela, Gabriel, sabi ni Marina. Ang kanyang boses ay tila galing sa malayo. Marina, anong balak mo sa bata? Hindi mo kailangang gawin ito. Pwede nating ipaubaya ang bata sa DSWD. Mungkahi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Marina sa glass window ng nursery room, kung saan makikita ang isang maliit na sanggol na nakabalot sa asul na kumot. Ang bata ay dahan-dahang gumagalaw. Ang mga maliliit na kamay ay tila naghahanap ng yakap. Sa sandaling iyon, naalala ni Marina ang bawat pangarap niya, ang bawat pasa sa kanyang katawan mula sa IVF, at ang katarungang matagal niyang hinintay. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala. Ito ay tungkol din sa paghilom ng mga sugat na iniwan nila. Hindi, Gabriel, tugon ni Marina ng may paninindigan. Ang batang ito ay walang kasalanan sa dumi ng kanyang mga magulang. Siya ang magiging simula ng aking paghilom. At sisiguraduhin ko na ang bawat sentimo ng yaman na tinangka nilang itakbo ay gagamitin ko para palakihin ang batang ito sa katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpapasya, isang nurse ang mabilis na lumapit sa kanila. Ma'am, may isang lalaki po sa labas na nagpapakilalang abogado ni Doña Aurora. May dala po siyang dokumento na nagsasabing bago pa man mahuli ang matanda, ay nailipat na ang legal guardianship ng bata sa isang malayong kamag-anak sa probinsya. Nanliit ang mga mata ni Marina. Ang mga buitre ay hindi pa pala tapos. Kahit nasa loob na ng selda, ang kamay ni Doña Aurora ay pilit pa ring inaabot ang batang ito para gawing panlaban sa hinaharap. Hindi pa tapos ang laban, Gabriel, sabi ni Marina, habang ang kanyang puso ay muling tumitigas sa determinasyon. Kung kailangang bilhin ko ang bawat lupain sa probinsyang iyon para lang mahanap ang batang ito, gagawin ko. Ang gabay ay hindi pa nagtatapos, at ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Hindi kailanman magiging pag-aari ng isang baog ang dugong dumadaloy sa pamilya Valderrama. Ang batang iyan ay aming alas at hinding-hindi mo siya makukuha, Marina. Ang mga salitang iyon na nakasulat sa isang mamahaling puting papel ay tila isang mariing sampal kay Marina habang binabasa niya ito sa loob ng opisina ni Gabriel. Ang abogado ni Doña Aurora, si Attorney Villafuerte, ay nakaupo sa kanyang harapan na may mapanuyang ngiti. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason na sumasakal sa hangin, pilit na itinatago ang baho ng moralidad ng kanyang kliyente. Mrs. Valderrama, as much as we admire your maternal instincts, the law is the law, wika ni Villafuerte habang inaayos ang kanyang salamin. Ang kanyang boses ay tila isang madulas na ahas. Si Remedios, ang pinsan ni Ricardo mula sa probinsya, ang kinikilalang legal guardian based sa huling dokumentong nilagdaan ni Doña Aurora bago siya maaresto. Mayroon silang kadugo, ikaw ay isang asawa lamang na nasa proseso ng annulment. Nanigas ang panga ni Marina. Ang bawat letra sa dokumento ay tila mga anay na kumakain sa huling hibla ng kanyang pasensya. Lumingon siya kay Gabriel na kasalukuyang masusing binabasa ang bawat talata ng kasunduan. Isang malayong kamag-anak na hindi man lang nakita ni Ricardo sa loob ng 20 taon? Tanong ni Marina, ang kanyang boses ay malamig at puno ng puot. At sa tingin ninyo, ay maniniwala ang korte na ang batang ito ay mapapalaki ng maayos ng isang taong binayaran lang ni na Aurora para magpanggap? Wala tayong ebidensya na binayaran siya, Marina, bulong ni Gabriel, bagaman ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-iisip. Pero may isang bagay na nakalimutan ng kampo ni Doña Aurora. Tumayo si Marina at lumapit sa bintana, pinagmamasdan ang mga sasakyang nagmamadali sa lansangan ng Makati. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang babaeng pagod na, ngunit hindi pa handang sumuko. Isang ginaw ang gumapang sa kanyang likuran nang maalala niya ang mukha ng sanggol sa nursery. Ang maliliit na daliring humawak sa kanyang hintuturo, ang amoy ng gatas at bagong silang nabuhay.
Ano iyon, Gabriel? Tanong ni Marina nang hindi lumingon. Ang debt assumption agreement na pinirmahan ni Ricardo, simula ni Gabriel, habang dahan-dahang itinatabi ang mga papel ni Villafuerte. Dahil nakapangalan na kay Ricardo ang lahat ng utang at obligasyon ng kumpanya, at si Remedios ay tatayo bilang legal guardian ng tagapagmana ni Ricardo, ibig sabihin ay maging ang mga obligasyong pampinansyal ay madadamay sa guardianship na ito. Kung kukuha sila ng guardianship, kailangang patunayan ni Remedios na may kakayahan siyang bayaran ang bahagi ng utang na nakakabit sa pangalan ng bata bilang tagapagmana. Nakita ni Marina ang biglang pagbabago sa mukha ni Attorney Villafuerte. Ang mapanuyang ngiti nito ay napalitan ng isang mabilis na pagpikit at paglunok ng laway. Hindi maaari iyon, ang utang ay sa kumpanya, hindi sa bata, giit ni Villafuerte. Ngunit ang bata ang magmamana ng shares ni Ricardo, na ngayon ay puno ng laso ng utang, ganti ni Gabriel, habang tumatayo at inilalapag ang kanyang mga kamay sa mesa. Kung gusto ninyong makuha ang bata, handa ba si Remedios na harapin ang mga creditors? Handa ba siyang habulin ng batas dahil sa mga anomalya ni Ricardo? Dahil sa oras na makuha ninyo ang bata, kukunin din namin ang lahat ng natitirang asset ni Doña Aurora para pambayad sa mga utang na iyon. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Naramdaman ni Marina ang paghina ng kapit ng kaaway. Ang kasakiman ni Doña Aurora ang muli niyang gagamitin para wasakin ito. Alam ni Marina na hindi tatanggapin ni Remedios ang bata kung ang kapalit nito ay ang habambuhay na pagtatago sa mga naniningil. Sabihin mo sa kliyente mo, Attorney Villafuerte. Wika ni Marina habang dahan-dahang humaharap sa abogado. Ang batang iyon ay hindi isang barya na pwede ninyong ipasapasa. Siya ay isang buhay, at kung kailangang sunugin ko ang buong imperyo ninyo para lang masiguro na hindi siya magiging katulad ninyo, gagawin ko. Nang lumabas si Attorney Villafuerte sa silid, tila ba dinala niya ang lahat ng masamang hangin papalayo. Napaupo si Marina sa silya, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Salamat, Gabriel, bulong niya. Hindi pa tayo tapos, Marina. Siguradong gagawa ng paraan si Doña Aurora mula sa loob ng kulungan. May mga koneksyon pa rin ang matandang iyon, babala ni Gabriel. Ngunit hindi na iyon ang iniisip ni Marina. Tumayo siya at mabilis na naglakad papalabas ng opisina. Gusto niyang pumunta sa ospital. Gusto niyang makita ang bata. Sa bawat hakbang niya sa hallway, tila naririnig niya ang boses ni Isabela na nagmamakaawa. Pagdating niya sa nursery, nakita niya ang bata na mahimbing na natutulog. Isang maliit na nilalang na walang kamalay-malay na siya ang sentro ng isang madugong labanan. Dahan-dahang idinikit ni Marina ang kanyang palad sa glass window. Hindi ka nila makukuha, pangako niya sa bata. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ka nila gagawing kasangkapan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng nursery, isang nurse ang lumapit sa kanya na may dalang isang maliit na basket ng prutas. Ma'am, may nagpapabigay po nito para sa inyo. Iniwan po sa lobby kanina. Nang buksan ni Marina ang kalakip na card, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang sulat ay hindi galing kay Doña Aurora, kundi isang pamilyar na sulat kamay na akala niya ay baon na sa limot. Ang tunay na ina ay hindi iyong nagluwal, kundi iyong handang pumatay para sa anak. Magkita tayo sa luma nating tagpuan, Marina. Alam ko kung nasaan ang tunay na testamento ng iyong ama. Walang pirma, ngunit ang amoy ng papel, ang amoy ng sampagita at lumang lason, ay nagsasabi sa kanya kung sino ang nagpadala nito. Ang tanging tao na mas kinatatakutan ni Doña Aurora kaysa kay Marina. Ang laban para sa bata ay simula pa lamang. Ang tunay na multo ng nakaraan ay nagsisimula na ring magpakita. Hindi inatake sa puso ang papa mo, Marina. Pinatay siya ng sarili niyang pagtitiwala sa mga taong akala niya ay katuwang niya sa pagbuo ng pangarap mo. Ang boses na iyon, na parang isang kaluluwang nagbabalik mula sa hukay, ay bumasag sa katahimikan ng lumang bahay halaman sa likod ng kanilang bakuran. Ang lugar na ito, na dati ay puno ng mga orchids at halimuyak ng mga bulaklak, ay tila naging isang libingan ng mga tuyong dahon at basag na salamin. Ang bango ng sampagita ay nangingibabaw, tila isang mapait na paalala ng isang kahapon na pilit na ibinabaon ni Ricardo at Doña Aurora. Nakatayo si Marina sa gitna ng dilim. Ang tanging liwanag ay ang mula sa kanyang maliit na flashlight. Sa kanyang harapan nakaupo ang isang matandang babaeng nakatalukbong ng itim na shawl.
Nang dahan-dahan nitong iharap ang kanyang mukha, halos mabitawan ni Marina ang kanyang hawak. Aling Rosa? Halos pabulong na tanong ni Marina. Ang matandang katiwala na akala niya ay pumanaw na 3 taon na ang nakalilipas matapos itong paalisin ni Doña Aurora sa mansyon dahil sa sakit. Buhay ako, Marina. Itinago ako ni Gabriel sa probinsya dahil alam niyang sa oras na malaman ni Aurora na may hawak akong katotohanan, hindi na ako aabot ng kinabukasan. Wika ni Aling Rosa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas ang isang kupas na leather portfolio mula sa ilalim ng kanyang shawl. Napahawak si Marina sa isang lumang poste ng kahoy para hindi siya matumba. Ang kanyang puso ay tila pinipigti ng isang hindi nakikitang kamay. Anong sinasabi ninyo tungkol kay Papa? Ang sabi ng mga doktor, cardiac arrest ang ikinamatay niya dahil sa stress sa trabaho. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aling Rosa. Stress, Marina, ang papa mo ay malakas. Ngunit sa gabing iyon, bago siya pumanaw, nalaman niya ang tungkol sa lihim na pakikipag-ugnayan ni Ricardo kay Isabela. Nalaman niya ang balak nilang ubusin ang pondo ng kumpanya para sa sarili nilang interes. Balak niyang baguhin ang kanyang testamento sa mismong gabing iyon para disinheriting si Ricardo. Tumigil ang pagtibok ng mundo ni Marina. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok hanggang sa kanyang mga buto. Dinalhan siya ni Doña Aurora ng kanyang gamot sa maintenance. Pagpapatuloy ni Aling Rosa, ang boses ay puno ng pighati. Ngunit hindi iyon ang tamang gamot. Pinalitan nila ito ng isang gamot na nagpapabilis ng tibok ng puso hanggang sa hindi na ito kayanin ng kanyang katawan. Nakita ko sila, Marina. Nakita ko kung paano nila pinanood ang papa mo habang naghahabol ng hininga, habang hinihintay nilang tumigil ang kanyang puso bago sila tumawag ng ambulansya. Hindi nila magagawa iyon. Ungol ni Marina, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang dumaloy ng walang tunog. Ang sakit ay hindi na lamang basta hapdi. Ito ay isang malalim at madilim na hukay na lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Dahil doon, ito ang iniwan ng papa mo sa akin. Iniabot ni Aling Rosa ang portfolio. Ito ang tunay na testamento. Nakasaad dito na ang lahat ng ari-arian ng pamilya, pati na ang mansyon at ang bawat sentimo sa bangko, ay nakapangalan lamang sa iyo. At sa oras na mapatunayan na nagtaksil si Ricardo sa iyo, mawawalan siya ng karapatan kahit sa isang piraso ng alikabok sa bahay na ito. Itinago ko ito dahil alam kong papatayin nila ako para makuha ito. Dahan-dahang binuksan ni Marina ang portfolio. Nang makita niya ang pamilyar na lagda ng kanyang ama, tila naramdaman niya ang init ng yakap nito. Ngunit kasabay niyon ay ang isang nakabubulag na puot. Ang mga taong pinatira niya sa kanyang bahay, ang lalaking pinakasalan niya, ay mga mamamatay tao. Bakit ngayon lang, Aling Rosa? Hikbi ni Marina, ang boses ay puno ng panunumbat at pangungulila. Bakit hinayaan ninyong mabuhay ako sa piling ng mga demonyong iyon sa loob ng maraming taon? Dahil kailangan mong matutong lumaban sa sarili mong paraan, Marina, sagot ng matanda, habang hinahawakan ang kamay ni Marina. Kung ibinigay ko ito sa iyo noon, baka napatay ka na rin nila. Ngayon, ikaw na ang may hawak ng kanilang kapalaran. Hindi mo lang sila ipapakulong dahil sa pera. Ipapakulong mo sila dahil sa buhay na kinuha nila. Tumayo si Marina, ang kanyang likod ay tuwid na tila isang espada. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha ng pagiging biktima, ay nag-aapoy na ngayon sa determinasyon ng isang tagapaghiganti. Wala nang baog na asawa. Wala nang mahinang CEO. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng greenhouse ay tila hudyat ng paghuhugas sa lahat ng kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Gabriel. Gabriel, ihanda mo ang lahat. Wala na tayong ititira sa kanila. Hindi lang sila magnanakaw, sila ay mga mamamatay tao. Habang naglalakad si Marina papalabas ng greenhouse, nilagpasan niya ang mga lantang bulaklak. Alam niyang sa bukas na darating, hindi lamang katarungan ang makakamit niya. Ibabangon niya ang dangal ng kanyang ama mula sa putik na itinambak ng mga Valderrama. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad patungo sa kanyang sasakyan, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa isang pamilyar na mukha. Si Ricardo. Nakatakas siya mula sa pansamantalang kustodya habang inililipat sa ibang presinto, at ang hawak niya sa kanyang kamay ay hindi isang pluma, kundi ang pagnanais na ubusin ang huling sagabal sa kanyang kalayaan. Marina, akala mo ba ay hahayaan kitang makuha ang lahat? Bulong ni Ricardo,
Ang kanyang boses ay puno ng baliw na desperasyon. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa pintuan ng katotohanan, muling maghaharap ang dalawang pusong dati ay iisa, ngunit ngayon ay pinaghihiwalay ng dugong dumanak sa nakaraan. Ibigay mo sa akin ang portfolio na yan, Marina. Huwag mong hintayin na maging katulad ka ng papa mo, isang bangkay na walang nakuhang katarungan. Ang boses ni Ricardo ay tila isang kalansing ng kalawang sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng bakuran, ang kanyang mukha ay puno ng pawis, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Ang dating kagalang-galang na suit na suot niya ay punit-punit na, isang simbolo ng kanyang bumagsak na imperyo. Napahigpit ang hawak ni Marina sa portfolio na naglalaman ng katotohanan. Tumingin siya sa mga kamay ni Ricardo, ang mga kamay na dati ay humahaplos sa kanyang buhok tuwing gabi, ang mga kamay na ipinangako sa kanya ang habambuhay na proteksyon. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay tila mga kuko ng isang halimaw na handang pumatay para sa perang hindi naman sa kanya. Ang mitya ng sakit sa kanyang dibdib ay naglalagablab, tila isang apoy na tumutupok sa huling bakas ng pag-ibig na itinago niya para sa lalaking ito. Pinatay mo siya, bulong ni Marina. Ang boses ay sadyang malamig at matalim. Pinanood mo siyang mamatay habang naghahabol ng hininga. Paano mo nagawa iyon sa taong itinuring kang sariling anak? Paano mo na itulog sa gabi na ang bawat biyayang tinatamasa mo ay galing sa dugong dumanak sa kamay mo? Isang nakatutulig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ricardo, isang tunog na puno ng baliw na galit. Anak? Kailanman ay hindi niya ako itinuring na anak. Palagi akong pangalawa, palagi akong anino mo lang. Ginawa ko ang lahat para sa kumpanyang ito, pero balak niya akong alisan ng lahat. Hindi ako papayag, Marina. Hindi ako papayag na ang isang baog na katulad mo ang magtatamasa ng lahat habang ako ay mabubulok sa wala. Sa bawat salitang baog na lumalabas sa bibig ni Ricardo, tila may isang toreng gumuho sa loob ni Marina. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat operasyon na pinagdaanan niya para lang magkaroon sila ng anak, ay ginagamit na ngayon bilang sandata laban sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nasaktan. Ang laso na dati ay nagpapaluha sa kanya, ay naging lunas na nagpatigas sa kanyang puso. Hindi ako baog sa dangal, Ricardo. Ikaw ang baog sa pagkatao, tugon ni Marina habang dahan-dahang humahakbang papalapit sa asawa. Akala mo ba ay takot ako sa iyo? Akala mo ba ay may kapangyarihan ka pa? Tingnan mo ang paligid mo. Wala na ang kumpanya, wala na ang mansyon, at higit sa lahat, wala na ang nanay mo para protektahan ka. Dahan-dahang pinalibutan ng mga anino ang paligid ng greenhouse. Ang tunog ng mga sirena ay muling narinig. Papalapit ng papalapit. Tila mga tinig ng hustisya na nagmumula sa kailaliman ng gabi. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay tumama sa mukha ni Ricardo. Inilalantad ang kanyang takot na pilit niyang itinatago. Bitawan mo ang anumang balak mo, Ricardo. Napapaligiran ka na. Sigaw ni Gabriel mula sa likuran, kasama ang mga unipormadong pulis na mabilis na kumalat sa bakuran. Nagtangkang sumugod si Ricardo patungo kay Marina. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot sa portfolio, ngunit bago pa siya makalapit ay mabilis siyang hinarang ng mga awtoridad. Ang tunog ng kanyang katawan na bumabagsak sa damuhan ay tila pagguho ng huling tore ng kanyang kasinungalingan. Habang pinipiringan ang kanyang mga kamay ng malamig na bakal ng posas, ang tanging nagawa ni Ricardo ay sumigaw at magmura. Ang boses ay unti-unting nilalamon ng gabi. Lumapit si Gabriel kay Marina at hinawakan ang kanyang balikat. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hindi sumagot si Marina. Pinanood niya lang kung paano isinakay si Ricardo sa sasakyan ng pulis. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking naging mundo niya sa loob ng 10 taon, ay isa na lamang estranghero na nagdadala ng madilim na alaala. Ang pagbagsak ng mga Valderrama ay ganap na. Wala nang natira kundi ang mga abo ng kanilang kasakiman. Gabriel, dalhin mo ako sa ospital, mahinang sabi ni Marina. Gusto kong makasigurado na ligtas ang bata. Marina, kailangan mo munang magpahinga. Marami pang proseso ang kailangang gawin para sa testamento ng papa mo, pag-aalala ni Gabriel. Hindi makapaghihintay ang bata, Gabriel. Siya na lang ang natitirang buhay sa gitna ng lahat ng kamatayang ito. Siya ang tanging katarungan na gusto kong makita sa mga kamay ko. Deklara ni Marina habang naglalakad patungo sa sasakyan. Habang umaalis sila sa mansyon, lumingon si Marina sa huling pagkakataon. Ang malaking bahay ay madilim, walang ilaw, walang buhay.
Ang tore ng mga Valderrama ay tuluyan ng gumuho at sa ilalim ng mga guhong iyon, sisibol ang isang bagong simula na hindi na kailanman mababahiran ng kanilang lason. Ngunit pagdating nila sa ospital, isang hindi inaasahang balita ang sumalubong sa kanila. Ang nursery ay puno ng mga pulis at yata. Ang incubator kung nasaan ang anak ni Isabela ay walang laman. Nasaan ang bata? Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Marina sa isang nurse na kasalukuyang umiiyak. Ma'am, may kumuha po sa kanya. Isang babaeng nagpanggap na nurse. Dinala po siya sa likod ng ospital. Ang huling tore na akala ni Marina ay ligtas na, ay kinuha ng isang kamay na mas tuso at mas desperado. Hindi pa pala tapos ang laban. Ang multo ni Doña Aurora ay may huling alas na hindi nila napaghandaan. Nasaan ang bata, Aurora? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya bago ko tuluyang ibaon ang pangalan mo sa ilalim ng lupa. Ang boses ni Marina ay hindi na nanginginig sa takot. Sa loob ng madilim at masikip na visiting room ng kulungan, ang bawat salita niya ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan. Sa harap niya, sa kabila ng makapal na salamin, nakaupo si Doña Aurora. Ang matanda ay nakasuot na ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng mapanganib na kislap ng kasakiman. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Isang tunog na parang pagkiskis ng mga tuyong buto. Akala mo ba ay nanalo ka na, Marina? Ang batang iyon ang huling alas ko. Siya ang tanging Valderrama na natitira at hinding-hindi ko hahayaang mapunta siya sa mga kamay ng isang babaeng hindi man lang marunong bumuo ng sariling dugo. Hindi kumurap si Marina. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa naglulubog na anyo ng kanyang biyanan. Ang batang iyon ay hindi Valderrama, Aurora. Alam nating dalawa ang totoo. Si Ricardo ay hindi anak ng aking ama-amahan. At ang batang iyon, siya ay anak ng isang traidor at ng isang mamamatay tao. Ngunit sa ilalim ng aking pangangalaga, siya ay lalaking may dangal, isang bagay na kailanman ay hindi ninyo nagkaroon. Inilabas ni Marina ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bag at idinikit ito sa salamin. Ang tunog ng papel na dumidikit sa ibabaw ng kristal ay tila isang hatol. Ito ang kopya ng tunay na testamento at ang dokumento ng DNA test na nagpapatunay sa pandarayan ni Aurora sa loob ng maraming dekada. Ito ang huling sampal sa inyo, Aurora, malamig na sabi ni Marina. Sa oras na maipakita ko ito sa korte, hindi lang ang kumpanya ang mawawala sa inyo. Maging ang karapatan ninyong tawaging Valderrama ay mabubura. Mamamatay kayo sa loob ng seldang ito na walang pangalan, walang yaman, at walang sinumang dadalaw sa inyo. Nakita ni Marina ang pagbabago sa mukha ni Aurora. Ang kayabangan nito ay unti-unting napalitan ng isang hilaw na takot. Ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay hindi na may kakaila. Huwag, Marina, huwag mong gawin iyan, utal ng matanda. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang pagsusumamo. Ang bata, nasa isang bahay siya sa dulo ng Antipolo, sa lumang rest house ng pamilya. Pakiusap, huwag mo lang kaming talikuran ng tuluyan. Hindi sumagot si Marina. Tumayo siya ng may dignidad. Ang kanyang likod ay tuwid, na tila isang matibay na haligi. Wala siyang naramdamang awa. Ang bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng 10 taon ay sapat na para tuyuin ang anumang emosyon para sa babaeng ito. Tapos na tayo, Aurora. Ang huling sampal ng dangal ay hindi nanggaling sa aking kamay, kundi sa katotohanang kailanman ay hindi ninyo nakuha ang kaluluwa ko. Huling wika ni Marina bago siya tumalikod at naglakad papalabas. Naririnig niya ang pagsigaw at paghagulgol ni Aurora sa likuran, ang tunog ng mga kamay na humahampas sa salamin, ngunit hindi na siya lumingon. Ang bawat hakbang niya papalabas ng presinto ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Sa labas, naghihintay si Gabriel. Ang mukha nito ay puno ng pag-asa. Nakuha na namin ang address, Marina. Papunta na roon ang mga pulis. Malapit na nating makuha ang bata. Sumakay si Marina sa sasakyan, ang kanyang paningin ay nakatutok sa abot tanaw. Ang bagyo ay natatapos na at ang langit ay nagsisimula ng magliwanag. Ngunit bago pa sila makarating sa Antipolo, isang tawag ang dumating mula sa ospital. Ma'am Marina, kailangan po ninyong bumalik dito. May isang liham na iniwan si Isabela para sa inyo. Isang liham na nakatago sa ilalim ng una ng sanggol bago siya kuhanin. Ang huling mensahe ng isang pumanaw na kaaway. Isang lihim na maaring magpabago sa paningin ni Marina sa batang kanyang ipinaglalaban.
Ang bawat kurbada ng daan patungo sa Antipolo ay tila isang paglalakbay pabalik sa mga alaala ng sakit na pilit ng ibinabaon ni Marina. Malamig ang hangin, humahalimuyak ang amoy ng basang lupa at mga puno, ngunit ang tanging nararamdaman ni Marina ay ang paninigas ng kanyang mga daliri habang nakakapit sa sulat na ibinigay ng nurse. Ang papel ay may bahid pa ng tuyong luha, tila isang huling hininga ni Isabela na nagmula sa kabilang buhay. "Nandito na tayo, Marina," mahinahong sabi ni Gabriel habang dahan-dahang itinigil ang sasakyan sa tapat ng isang lumang rest house na gawa sa kahoy at bato. Ang lugar ay balot ng katahimikan, maliban sa marahang huni ng mga kuliglig na tila nagbababala sa anumang nagtatago sa loob. Hindi na naghintay si Marina. Mabilis siyang bumaba at tinungo ang pintuan. Walang mga bantay, walang mga sandata. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang isang matandang babae na may kargang sanggol, na tila naghihintay na lamang na matapos ang lahat. Sa isang tingin nalaman ni Marina na ang babaeng ito ay binayaran lamang ni Aurora para maging tagapag-alaga. Dahan-dahang kinuha ni Marina ang sanggol. Sa sandaling dumampi ang balat ng bata sa kanyang mga bisig, ang lahat ng galit at pait na namuo sa kanyang puso sa loob ng 10 taon ay tila natunaw na parang yelo sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bata ay dahan-dahang nagmulat ng mga matang kasing linaw ng umaga, walang malay sa dumi at kasalanan ng mga taong nagluwal sa kanya. "Ligtas ka na, Otkata na," bulong ni Marina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisikip ng kanyang lalamunan. Doon sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng lumang bahay, dahan-dahan niyang binuksan ang lihim na sulat ni Isabela. "Ate Marina, kung nababasa mo ito marahil ay wala na ako. Alam ko wala akong karapatang humingi ng tawad pagkatapos ng lahat ng panunuring ginawa ko sa iyo. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Hindi ako kusang sumama kay Ricardo. Tinakot niya ako. Sinabi niyang papatayin niya ang pamilya ko kung hindi ako makikipagtulungan sa kanya para ubusin ang yaman mo. Si Ricardo. Siya ang tunay na demonyo, ate. Pinainom niya ako ng mga gamot para magmukhang buntis ako agad, kahit na alam niyang delikado ito sa kalusugan ko." Napahinto si Marina, ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa papel. "At ang pinakamasakit, Ate Marina, nalaman ko na bago pa pumanaw ang papa mo, sinubukan niyang tawagan ka para humingi ng tulong. Pero si Ricardo ang nakakuha ng telepono. Binura niya ang record ng tawag para isipin mong kinalimutan ka na ng papa mo. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Ang batang ito, siya ang tanging paraan ko para makabawi. Hindi siya Valderrama sa dugo, ate." Pinilit ni Ricardo na manipulahin ang mga resulta ng test noon. "Ang batang ito ay bunga ng isang pagkakamaling hindi ko ginusto, pero mahal ko siya. Pakiusap, palakihin mo siyang malayo sa laso ni Ricardo." Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Marina. Tumingin siya sa sanggol, at pagkatapos ay kay Gabriel na nakatayo sa kanyang likuran. Ang katarungang hinahanap niya ay hindi pala matatagpuan sa pagpapakulong lamang kina Ricardo at Aurora. Ang tunay na katarungan ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa anino ng kanilang mga kasinungalingan. "Gabriel," tawag ni Marina, ang boses ay puno na ng kapayapaan. "Ayusin mo ang lahat ng papeles. Ang batang ito, siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng iniwan ni Papa. Pero hindi siya magiging Valderrama. Dadalhin niya ang apelido ng aking ama. Siya ang magpapatuloy ng dangal na sinubukan nilang sirain." Lumapit si Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Marina. Sa sandaling iyon, ang distansya ng nakaraan ay tila naglaho. Wala nang kumpanya, wala nang ari-arian, wala nang gulo. Ang tanging mahalaga ay ang init ng buhay na hawak nila sa gitna ng malamig na Antipolo. "Handa ka na bang umuwi?" tanong ni Gabriel. "Oo," sagot ni Marina habang mahigpit na niyayakap ang sanggol. "Uuwi na tayo, sa bahay na wala ng lason, sa buhay na wala ng takot." Habang pinalalayo ang sasakyan mula sa rest house, pinanood ni Marina ang pagsikat ng araw sa abot tanaw. Ang agila ay tuluyan ng nakalaya sa kulungan ng kanyang pighati. Ang bawat luhang pumatak ay naging ulan na naghugas sa lahat ng dumi ng kahapon. Ang katarungan ay nakamit na. Ang kapatawaran ay nagsisimula na. At sa huli ang pag-ibig, ang tunay at tapat na pag-ibig para sa isang buhay na walang kasalanan, ang siyang magiging pundasyon ng kanyang bagong simula.
Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng tubig. Dahan-dahang hinuhugasan ang mga bakas ng putik at dugo mula sa dalampasigan ng buhay ni Marina. Ang mansyong dati ay balot ng katahimikan at lason ay muling nabuhay, hindi dahil sa marangyang mga piging, kundi dahil sa tunog ng mga maliliit na paa na tumatakbo sa pasilyo at ang halakhak ng isang batang nagngangalang Nathaniel. Isang pangalan na ang ibig sabihin ay handog ng Diyos. Nakatayo si Marina sa balkonahe. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na hardin. Wala na ang mga pasa sa kanyang katawan, at ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang ningning na nanggagaling sa loob. Hindi na siya ang CEO na kailangang patunayan ang kanyang halaga sa mundo ng negosyo. Ngayon, siya ay isang ina, isang anak, na nagbigay dangal sa kanyang ama at isang babaeng sa wakas ay nahanap ang kanyang sarili. "Mommy, look! The flowers are sleeping na!" Masayang sigaw ng maliit na si Nathaniel habang itinuturo ang mga orchids sa hardin. Napangiti si Marina, isang tunay na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. "Yes, anak, natutulog na sila para bukas. Mas maganda ang kanilang paggising." Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanyang tabi, bitbit ang 2 tasa ng tsaa. Ang kanilang ugnayan ay hindi naging isang mabilis na romance na tulad sa mga pelikula. Sa halip, ito ay naging isang matibay na pundasyon ng pagkakaibigan at suporta na dahan-dahang namumukadkad sa isang mas malalim na pag-iibigan, isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng mga dakilang pangako, kundi ng katapatan sa bawat sandali. "Nabalitaan ko ang tungkol sa huling hearing ni Ricardo," mahinahong sabi ni Gabriel. Tinanggihan ng korte ang kanyang motion for parole. Mananatili siya sa loob kasama ang kanyang ina hanggang sa matapos ang kanilang hatol. Wala na silang magagawa, Marina. Ang lahat ng kinuha nila ay naibalik na sa iyo at ang bata ay legal na sa ilalim ng iyong pangalan. Tumango si Marina, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang kislap ng tagumpay o galit. Ang katarungan ay nakamit na, at ang puot ay wala ng puwang sa kanyang puso. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang ginawa nila. Ito ay ang pagtanggap na ang kanilang mga kasalanan ay hindi na kailanman magkakaroon ng kapangyarihan sa kanyang hinaharap. "Salamat, Gabriel. Pero alam mo, hindi na ang kumpanya o ang mansyon ang mahalaga sa akin." Wika ni Marina habang nakatingin kay Nathaniel na ngayon ay hinahabol ang isang paru-paro. "Ang tunay na yaman ay ang kapayapaang ito. Ang malaman na ang batang iyan ay lalaking malayo sa kasinungalingan. Iyon ang huling testamento na gusto kong iwan sa mundong ito." Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Marina, isang banayad na haplos na puno ng pangako. "Nagawa mo na, Marina. Ang agila ay hindi lang nakalipad. Nakatagpo na rin siya ng kanyang tahanan." Sa huling pagkakataon, lumingon si Marina sa larawan ng kanyang ama na nakasabit sa sala. Tila nakita niya ang isang pagsang-ayon sa mga mata nito. Ang bawat sakripisyo, bawat luhang pumatak, at bawat laban na hinarap niya ay nagbunga ng isang bagong bukas na hindi na kailanman mababahiran ng dilim. Ang kwento ni Marina ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pagbangon, ng paghilom, at ng pagtuklas na ang pinakamalakas na sandata ng isang babae ay hindi ang kanyang pera o kapangyarihan, kundi ang kanyang dangal at ang kanyang kakayahang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Habang unti-unting nilalamon ng gabi ang abot-tanaw, ang mga bituin ay nagsimulang magpakita, tila mga maliliit na ilaw ng pag-asa sa gitna ng malawak na kalangitan. At sa ilalim ng mga bituing iyon, si Marina Abobadtaw, ang babaeng akala ng lahat ay matatalo ng tadhana, ay nananatiling nakatayo, malaya, at sa wakas ay payapa.